Kabanata 2771. I love it. Thank you for your gift. Sabi ng maliit na bata kay Dustin na may nakangisi ng ngiti. Isinuot ng bata ang jade bracelet sa kanang braso. Noon, matagal nang nawala ang suppressing power na taglay ng bracelet. Ano ang iyong pangalan? Bata. Tanong ni Dustin. Nagulat si Dustin pero natuwa pa sa batang lalaki na biglang sumulpat nang wala sa oras. Ang siyam na lalaking nakasuot ng itim na damit at ang mga nangungunang master, kasama ang pinuno ng Heavenly Palace, ay tumitig sa bata ng may pag-aalinlangan. Pangalan ko, sagot ng maliit na bata. Napakamot ng ulo. Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Patuloy niya habang umiiling. Ano? Hindi nakaimik si Dustin. Hindi siya makapaniwala na may hindi maaalala ang sariling pangalan. Ayos lang ba ang batang ito? Paano niya makakalimutan ang sarili niyang pangalan? Naisip niya sa sarili. Ano ba? Ibalik mo sa akin ang magic treasure ko. You little rascal. Tigaw ng pinuno ng mga lalaking nakaitim na damit matapos makita ang bracelet sa pulso ng bata. Ang jade bracelet ay isang mahalagang kayamanan ng underworld, na nakuha niya kay Irvin. Kung sakaling mawala ito, hindi siya bibitawan ni Irvin. Ano? Regalo sa akin ito. Akin na. Nagtago ang maliit na bata sa likod ni Dustin at inilabas ang dila sa pinuno ng mga lalaking nakasuot ng mahabang itim na damit. Bata, bigyan mo ako ngayon kung ayaw mong mamatay. Rebuttal na sabi ng lalaking nakaitim. Habang siya ay humakbang pasulong upang pagbantaan ang bata. Ang kanyang mga mata ay namula at ang kanyang katawan ay naglabas ng isang napakalaking bangkay na miasma. Nakakahiya ka. Sinusubukang magbuhat ng kamay sa isang bata. Dustin scoffed. Bagaman ang batang lalaki ay medyo misteryoso, madali siyang mapatay ng sino man sa mga master na ito sa isang tibok ng puso. Dapat ko siyang protektahan, naisip ni Dustin. Pagkatapos ay pinakawalan ni Dustin ang 6 na bathala sa loob ng kanyang katawan. Nagningning sila ng maliwanag at naglabas ng napakalaking enerhiya na sapat upang mapaglabanan ang kakilakilabot na miasma ng bangkay. Patayin silang dalawa. Malamig na utos ng pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Sabay-sabay na umabant ang lahat ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Kanya-kanya silang may hawak na karit na lumaki habang iwinawagayway ang mga ito kay Dustin at sa maliit na bata. Ngayon na, utos ng pinuno ng palasyo ng langit. Lihim siyang natakot na ang mahahalagang kayamanan ni Dustin ay mahulog sa mga kamay ng mga lalaki ng underworld. Dahil ayaw niyang mahuli, siya at ang iba pang nangungunang mga master ay sumugod kay Dustin ng kasing bilis ng isang iglap. Hoy, bata, masasamang tao ito, pero huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita, dadalhin kita sa ibang lugar kung saan tayo makakapaglaro. Paniniguro ni Dustin sa bata. Kaagad, iwinagayway ni Dustin ang kanyang manggas para balutin ang bata para sabay silang makatakas. Mas alam niya na wala siyang pagkakataon laban sa 9 na lalaking nakasuot ng itim na damit at sa 12 ng mga kahanga-hangang magsasaka. Gayunpaman, nang si Dustin ay malapit ng tumakas ng buong bilis, isang bagay na nakakagulat ang nangyari. Ang 9 na lalaking nakasuot ng itim at isang 12 Panginoon sa unang klase, kasama ang pinuno ng palasyo ng langit, ay biglang natigilan. Natulala sila na para bang isinumpas sila sa direktang pagtingin sa mga mata ng isang medusa. Ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot habang ang takot ay nagsimulang bumangon sa kanilang mga puso. Ano ang nangyayari? Hindi sila makagalaw ng isang kalamnan. Labag sa kanilang kalooban. Umatras sila at binawi ang kanilang mga lakas na balak nilang buuin upang maabot ang kanilang mga target. Sa isang kisap mata, umatras sila ng mahigit 100,000 milya ang layo na parang takot na mga kuneho. Napatingin sila sa direksyon ng batang lalaki na may pinaka-nakakatakot na mga mata. Ang maliit na batang lalaki ay mukhang 3 hanggang 4 na taong gulang lamang. Siya ay tila inosente sa kanyang kulay rosas na balat at matingkad na mga mata. Sa pangkalahatan, inisip ni Dustin na hindi siya nakakapinsala at hinding-hindi makakasakit ng langaw. Gayunpaman,
Ang makapangyarihang mga figure ay biglang nabalot ng hindi maipaliwanag na takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Anong nangyayari? Bakit ba ako tinatakot ng batang ito? Sino siya? Sino ka at anong ginawa mo sa akin? Nanginginig na sabi ng pinuno ng Yaksha Palace. Tinitigan niya ng masama ang maliit na batang lalaki na malayo sa kanya. Ang lahat ng mga master ay mukhang nagtatampo. Gusto nilang malaman kung ano ang espesyal tungkol sa maliit na bata. Kaya inilabas nila ang kanilang espiritual na pakiramdam upang suriin siya. Ano bang nangyayari sa batang ito? Para siyang ordinaryo at inosenteng bata. I can't sense any energy released by him. Naisip nila, ano ang nangyayari? Pati si Dustin ay naguguluhan din. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang natakot ang mga matataas na master sa maliit na bata. Ilang sandali pa, uminahon ng 20 o higit pang mga master. At nawala ang kanilang takot sa bata. Lahat sila ay itinuturing na nangungunang magsasaka. Kaya madali nilang nabago ang kanilang mga emosyon. Huwag mo akong paglaruan. Bumuso ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tumakbo patungo sa direksyon ni Dustin at ng maliit na bata. Iniunat niya ang kanyang kamay sa pagtatangkang sunggaban ang maliit na bata. Bago maabot ng kanyang kamay ang target, lumaki ito sa patuloy na pagtaas ng bilis at naglabas ng walang katapusang corpse miasma. Agad na inilagay ni Dustin ang kanang kamay sa bibig ng Pot of Chaos. At nagmamadaling tinungo ang lalaking nakaitim na roba. Bukod dito, ipinatawag niya ang Divine Ruling Chains. Ang mga kadena ay naging matalas na palaso at pinalibutan ang kanyang kamao. Ang 8 pang lalaki na nakaitim na damit ay nanunuya kay Dustin. Sabay nilang ibinato ang karit kay Dustin. Ang 12 ng mga nangungunang master, kabilang ang mga pinuno ng Heavenly Palace at ang Yaksha Palace, ay nag-activate ng kanilang pinakamahusay na martial skills upang tamaan si Dustin mula sa malayo. Si Dustin ay inaatake na naman ng napakaraming kahanga-hangang magsasaka. Ang kanyang mga kalaban ay ang pinakamahuhusay na masters ng universo at ang kanilang cultivation base ay mas mataas kaysa kay Dustin. Bilang karagdagan, alam nilang bawat isa ang maraming makikinang na lihim na pamamaraan. Kaya naman, alam ni Dustin na wala siyang pagkakataong manalo laban sa kanila. Umalis ka na dito, boy, sabi ni Dustin sa bata. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinakawalan ni Dustin ang lahat ng kanyang pisikal na lakas, vital energy, kapangyarihan ng batas, at espiritual na pakiramdam ng sabay. Nang walang laktawan, tinimulan niyang salakayin ang kanyang mga kaaway. Nagpasya si Dustin na dalhin ang maliit na bata sa kaligtasan at malayo sa larangan ng digmaan. Umalis na kayo, mas asama kayo, tigaw ng bata habang nagagalit. Nang walang abiso, isang ambon ng dugo ang lumabas sa kanyang noo. At naglabas siya ng napakalakas na aura, na yumanig sa buong universo. Pagkatapos, umalat ang hamog ng dugo at dumating sa 9 na lalaking nakasuot ng itim na damit at sa 12 ng mga magsasaka. Ang mga master ay natakot lahat sa ambon ng dugo. Napatulala si Dustin sa sumunod na nangyari. Higit sa 20 top-notch masters ang lahat ay itinapon. Namutla ang kanilang mga mukha at umubo sila ng dugo. Nawala ang kamay ng pinuno sa mga lalaking nakasuot ng itim na kamay dahil sa pagsabog nito dahil sa ambon ng dugo. Agad ding sumabog ang kalahati ng kanyang katawan. Siya ay nagtamo ng pinakamalubhang pinsala dahil siya ang unang nagtangkang gumawa ng hakbang laban sa maliit na bata. Kahit na siya ay walang kakayahan. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagawang maalala ang isang lumang alamat ng sansinukob. Paggising niya, matagal na sana ang mga avatar niya. He murmured. Tumakbo. Marahas na sigaw niya sa mga kasama niya na mukhang nagtataka. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo palayo. Sumunod naman ang iba pang 8 lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang pinuno ng Heavenly Palace at lahat ng iba pang mga master ay nasugatan na ang sariwang dugo ay tumulo mula sa kanilang mga bibig. Nagkatinginan sila sa gulat, matapos makitang tumakas ang 9 na lalaking nakasuot ng itim na damit. Nakaramdam sila ng nakakatakot na takot sa batang lalaki. Tara na, naghisteryosong sabi ng pinuno ng palasyo ng langit.
Mabilis siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Ang ibang mga master ay tumingin sa maliit na bata at Dustin. At pagkatapos ay umatras din. Anong nangyari? Napatulala si Dustin sa nasaksihan lang ng sarili niyang mga mata. Napatingin siya sa maliit na bata na may pagtataka. Napakasaya. Tinakot ko ang mga masasamang tao. Ang batang lalaki ay pumalakpak sa kanyang mga kamay sa walang pigil na kagalakan habang pinagmamasdan ang mga magsasaka na paalis na sa takot. Mukha siyang walang muwang at dalisay na may malaanghel na ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang hindi nakakapinsala at inosenteng mukhang batang lalaki ay tinakot lamang ang higit sa 20 nangungunang magsasaka sa universo. Napatulala si Dustin sa maliit na bata na para bang ang patuloy na pagtingin sa kanya ay magbabago sa kanyang taas at edad. Sa oras na ito, ang ambon ng dugo na umaagos sa kanyang ulo ay nawala na. Siya ay mukhang walang pinagkaiba sa sinumang ordinaryong batang lalaki na maingay. Pero mas alam ni Dustin. Naunawaan niya na ang maliit na bata ay hindi nangangahulugang simple. Hoy, anak, anong ginagawa mo sa lugar na ito mag-isa? Nasaan ang mga magulang mo? Gumagala ka ba ng walang patnubay ng magulang? Lumapit si Dustin at tinanong ang bata habang marahang tinatapik ang balikat nito. Bakit ako mag-isa dito? Nasaan ang mga magulang ko? Masayang pinaglalaroan ng bata ang jade bracelet sa kanyang palso. Matapos marinig ang mga tanong ni Dustin. Medyo disoriented siya pagkatapos ay nataranta muli. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Kung nasaan ang magulang ko. Hindi ko alam. Parang ang dami kong nakalimutan. Tinubukan ng bata ang kanyang makakaya na alalahanin kahit ang pinakasimpleng impormasyon ngunit nabigo. Pulang-pula ang kanyang mukha dahil sa pagkadismaya sa labis na pagsusumikap at nabigo pa rin. Nagulat at walang magawa si Dustin. Ang maliit na batang lalaki. Na kanina ay kumikilos tulad ng isang young adult na may labis na katapangan. Ay tila hindi lamang misteryoso ngunit medyo hindi matatag ang pag-iisip. Bata, susubukan kong tulungan kang manumbalik ang iyong memorya. Gayunpaman, kailangan kong sagipin ang iyong soul si gamit ang aking espiritual na kahulugan. Papayagan mo ba akong gawin iyon? Maingat na tanong ni Dustin sa maliit na bata. Naghinala si Dustin na maaaring nawala ng alaala ang bata dahil sa ilang mga pinsala sa kanyang soul sea. Kung ganoon nga ang kaso, naniniwala si Dustin na sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Matutulungan niya ang maliit na bata na makahanap ng ilang memory fragment sa kanyang soul sea. Pry into my soul sea. Di ba delikado yon? Sige, mukhang mabuting tao ka. Sigurado akong hindi mo ako sasaktan. Kaya gawin mo kung sa tingin mo ay kailangan. Taglit na nag-alinlangan ang bata at saka tumango. Tahimik na tumango si Dustin. Tila ang maliit na batang lalaki ay may sapat na kaalaman at may alam tungkol sa paglilinang. Ang soul sea ay ang pinakamahalaga at protektadong bahagi ng isang mandirigma. Kung saan pinananatili ang espiritual na kaluluwa ng mandirigma. Sa karamihan ng mga kaso, walang sino man ang pinayagang pumasok sa soul sea ng isang mandirigma. Napilitan si Dustin na pumasok sa soul sea ng maliit na bata upang ayusin ang pinsala. Dahil iyon lamang ang naaangkop na opsyon na maiisip niya. Sa ngayon, lubhang mapanganib para sa isang maliit na batang lalaki na manatili sa magulong kawalan. Lalo na kapag nawala ang lahat ng kanyang mga alaala. Tinadya ni Dustin na tulungan siyang maibalik ang kanyang alaala. Kahit man lang ay malaman niya kung saan siya nanggaling upang maibalik niya doon ang maliit na bata. Kaya't maingat na inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam sa dagat ng kaluluwa ng maliit na bata. Boom! Sa isang biglaang pagsabog, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa isang sirang mundo na puno ng mga bangkay. Ang mapanglo na mundo ay tila nagtagumpay sa isang matinding labanan sa mga bangkay na sumasakop sa bawat hakbang na ginawa ni Dustin. May sariwang dugo na tumutulo mula sa mga bangkay habang umaagos ito pababa sa lupa. Nagmistulang dagat ng dugo ang buong lugar. Patayin. Isang buong hukbo ng malalakas na magsasaka ang desperadong nakikipaglaban sa isa't isa. Bawat isa sa kanila ay napakalakas kaya nabasag nila ang maraming universo sa pamamagitan lamang ng pag-indayog ng kanilang mga braso.
Hindi mabilang na mga universo ang nasira at nawasak habang ang malalakas na magsasaka ay patuloy na nakikipaglaban habang nagpapakita sila ng marahas na kapangyarihan. Ang mga lansangan na dati dinudumog ng mga tao at napaliligiran ng mga mag-agarang gusali ay isa na ngayong larangan ng digmaan at naganap ang digmaan. Na walang bakas ng isang buhay na nilalang. Daan-daang milyong inosenteng buhay ang namatay sa labanan na kinasangkutan ng makapangyarihang mga magsasaka. Ang malas ko. Inosente ako. Ngunit napatay sa isang labanan na hindi ko man lang naintindihan. Wala akong kinalaman sa alinmang panig ng mga manlalaban. Lumitaw sa mundo ang mga nilalang na umaaligid. Na may payat na mga mata at mala-perlas na puting translucent na balat. Na mayroong napakatinding ambon ng dugo. Nagmamadali silang lahat kay Dustin. Napakarami nila. Malamang na trilyon ang bilang. Napatindig nito ang balahibo ni Dustin nang makaramdam siya ng takot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa sa masa ng mga multo. Walang nakita si Dustin maliban sa mga nakakakilabot na multo at maraming bangkay. Pagkatapos ang kanyang espiritual na pakiramdam ay biglang pinatalsik mula sa soul sea ng maliit na bata sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang puwersa. Hindi na ito maaaring manatili sa soul sea ng bata. Nagulat si Dustin. Hindi niya akalain na makakakita siya ng ganoong nakakakilabot at nakakakilabot na eksena sa soul sea ng maliit na bata. Sa susunod na ilang minuto, maraming beses sinubukan ni Dustin na pasukin ang soul sea ng maliit na batang lalaki. Sinusubukang tingnan kung maaari ba siyang mag-tap sa anumang iba pang mga eksena na magsasabi sa kanya kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, anumang oras na pumasok siya, makikita lamang niya ang walang katapusang mga multo at hindi mabilang na mga bangkay na nakasalansan sa dagat ng dugo. May nakita ka bang importante sa alaala ko? Tumangala ang maliit na bata kay Dustin at sabik na nagtanong. Hindi ko makita kung saan ka nanggaling. May naaalala ka ba na maaaring makatulong? Walang magawang tanong ni Dustin. Pakiramdam niya ay natalo siya dahil wala siyang naramdaman sa alaala ng maliit na bata. Imposibleng makapasok siya sa soul sea ng maliit na bata. Wala akong maalala. Kadalasan, ang isip ko ay kasing blanko ng papel. At ilang bagay lang ang naaalala ko. Paminsan-minsan, sabi ng bata na may pagtataka sa mukha. Sige, baka wala pa tayong magagawa sa ngayon. Napabuntong hininga si Dustin sa kawalan. Hoy anak, bakit hindi ka sumama sa akin? Masyadong delikado ang magulong void. Hindi ka maaaring manatili dito. Ano sa tingin mo? Tanong ni Dustin. Balak niyang isama ang bata. Hindi ako makaalis. Gusto kong hulihin ang maliit na isda. Kanina ko lang hinahanap. Seryosong sabi ng bata kay Dustin. Yung maliit na isda? Ano yon? Wala na akong nakita simula nung kausapin kita. Ano itong maliit na isda na sinasabi mo? Nakaramdam ng kakaiba si Dustin sa sinabi ng batang lalaki. Wala siyang nakita sa magulong kawalan. Kasama ang maliit na isda na binanggit ng batang lalaki. Napakahalaga sa akin ng maliit na isda. Kailangan kong mahanap ito bago ako makaalis sa lugar na ito. Ang maliit na batang lalaki ay same time na sinubukang ipaliwanag ang mga bagay kay Dustin. Nang may sigasig na ang mga bata lamang ang maaaring magkaroon. Bilasan mo. Nararamdaman ko na ang maliit na isda. Sumama ka sa akin dito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng batang lalaki. Nag-aalalang sigaw niya kay Dustin na umaandar na. Mabilis siyang gumalaw patungo sa kawalan sa di kalayuan. No choice si Dustin kundi sumunod sa kanya. Lubhang mapanganib para sa isang maliit na batang lalaki na manatili mag-isa sa magulong kawalan. Nadama ni Dustin ang pangangailangan na sundan siya upang alagaan ang maliit na bata at maibsan ang kanyang pag-aalala at ang kanyang pagyusisa sa misteryosong isda. Hindi nagtagal. Nabigla si Dustin sa kanyang nakita. Bagamat ang bata ay lumakad sa sinusukat na mga hakbang. Ang kanyang bawat hakbang ay tila naglakbay sa mahabang distansya sa kawalan. Ang mga paa ng batang ito ay tila may isang uri ng mahika na madaling paikliin ang space-time na distansya. Gayunpaman, walang bakas ng vital energy force na inilabas mula sa maliit na bata. Hindi nakita ni Dustin ang anumang pagbabago-bago ng enerhiya nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan.
Sumusunod sa likod ng maliit na bata. Hindi maiwasan ni Dustin na mamangha sa kanyang mga advanced na mahiwagang kakayahan. Ang batang ito ay napakalakas. Dapat ay may mahalagang sikreto tungkol sa kanyang pinagmulan. Palihim na nag-isip si Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, kapatnubay ng batang lalaki. Tila ay nakalabas sa magulong kawalan at nakarating sa isang walang laman na universo. Ang universo na ito ay tahimik at walang buhay. Tulad ng isang sirang inabandonang lumang universo. Ito ay isang desyerto na lugar na may malawak na bakanteng espasyo at walang hanggan na katahimikan. Ang mga maliliit na isda na sinasabi ko ay nasa sansinukob na ito. Nararamdaman ko ang kanilang mga aura. Sa sandaling pumasok ang bata sa desyerto na universo. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Tumingin siya ng malalim sa universo. Na para bang may hinahanap siyang mahalagang bagay. Kaya naman, sumama na rin si Dustin at Lom-Ingalinga para hanapin ang tinatawag na maliit na isda kasama ang maliit na bata. Hinanap nila ang bawat sulok ng universo para hanapin sila. Hindi nagtagal. Natulala si Dustin sa kalawakan ng universo. Napakalaki nito at maraming beses na mas malaki kaysa sa universo kung saan nanggaling si Dustin. Gayunpaman, ang universo ay tila pinabayaan ng walang mga palatandaan ng buhay. Walang anuman sa loob nito maliban sa kalungkutan at katahimikan. Ang dalawa sa kanila ay masigasig na naghahanap ng ilang araw. Ngunit wala silang nakitang mga palatandaan ng anumang buhay na nilalang sa universo. Lumipas ang 5 araw na walang positibong resulta. Munting isda, biglang sigaw ng bata sa tuwa. Pagkatapos ay dinala niya si Dustin sa isang tiyak na mundo sa inabandonang universo na ito. Ngunit wala rin sa mundo. Nasira ang lahat at ang nakikita lang ng isa ay malawak na walang laman na lupain. Gayunpaman, nang ituro ng bata ang isang direksyon sa malayo, malabong nakita ni Dustin ang isang grupo ng mga nilalang sa direksyon na iyon. Tila sila ay isang uri ng maliliit na nilalang. Ang ilan sa mga ito ay kasing liit ng mga chopstick. Habang ang mga mukhang mas malaki ay kasing kapal ng braso ng tao at ilang talampakan ang haba. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng iba't ibang uri ng kulay na tumatalbog sa kanilang balat at sumasalamin na parang isang pakete ng mga bahaghari. Maliban sa kanilang nakakasilaw na hanay ng mga kulay, madali silang mapagkamalang ahas. Tila yan, ang maliit na isda na hinahanap ko. Tuwang-tuwa na tinitigan ng bata ang mga misteryosong nilalang. Kunin sila. Tigaw ng bata. Hinahabol ang paaralan ng mga isda. Nagmadali si Dustin na makasabay sa kanya. Sa kanyang espiritual na kahulugan. Masasabi ni Dustin na habang maliliit ang isda, bawat isa sa kanila ay makapangyarihan. Kumalat ang kidlat sa paligid ng kanilang mga katawan. Na kumikislap ng mga kulog na naririnig mula sa ilang milya ang layo. Ang makapangyarihang mga nilalang ay nagdulot ng mapangwasak na pagyanig sa kanilang mga landas. Ang mga isda ay mga pambihirang nilalang na bihirang makatagpo sa maraming universo. Tiyak na hindi sila nakita ni Dustin sa universo na kanyang tinitirhan. Boom! Ang mga lugar kung saan dumaan ang maliit na isda ay nagkakagulo sa enerhiya. Napakalaki ng impact. Anong uri ng mga nilalang ito? Nagtaka ng malakas si Dustin. Ang isda ay patuloy na dumami ng daan-daan. Ang kanilang pinagsamang enerhiya ay umabot sa hindi maisip na antas. Ngunit ang mabilis na paglapit ng bata ay natakot sa kanila. Dahilan upang sila ay tumakas. Teka, bumalik ka. Nagsimulang bumilis ang bata. Ang mga alon ng kakilakilabot na space-time na kapangyarihan ay umaagos sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin upang pagmasdan. Bush! Ang bata ay tumulak pasulong sa nakakatakot na bilis. Sa isang iglap, naabot na niya ang mga isda. Hinawakan sila ng bata. Boom! Ang mga kidlat ay kasing kapal ng mga bundok na binaril mula sa langit. Napakarami na para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Ang mga kidlat na ito na kumakaluskos na may agresibo at kakilakilabot na kapangyarihan ay lumundag patungo sa bata at kay Dustin. Mabilis na kumilos si Dustin gamit ang kanyang mga kamao. 2 treasure pot ang lumabas mula sa manipis na hangin, na nagsisilbing hadlang para sa kanya. Samantala, ang mga sword light,
Bawat isa ay may lakas ng 20,000 atake ng mga espada. Ay umagos din sa paligid ni Dustin, na sumasangga sa kanyang buong katawan. Sa kabila ng lahat ng nasabing paraan, hindi nakayanan ni Dustin ang tama ng ito ay dumating. Bang! Tinamaan ng mga kidlat si Dustin, na nagpalipad sa kanya. Ang surge ng kuryente ay nag-iwan sa kanyang balat na sunog at suit. Ang kanyang buhok nadroga isang gabi ng kanyang dating nobyo. Tinamantala siya ng isang misteryosong lalaki sa isang gabing puno ng sex. Para makapaghiganti, tinakasalan niya ang lalaki, at ginamit siya. Hanggat ako ay nabubuhay, ako pa rin ang kanyang legal na asawa. Habang kayong lahat ay kanyang mga mistress lang. Nanatili siyang matigas ang ulo kahit na nasangkot siya sa mga iskandalo sa ibang mga babae. Takalaunan ay lumusot siya pagkatapos niyang malaman na pinagtaksilan siya muli nito. Ngunit ibinalik siya ng buhay sa kanya makalipas ang ilang taon. Sa kanyang pagkamangha, narito ang iyong isda, maaari mo silang ibalik, nagmamadaling sabi ni Dustin. At buong pananabik na ibinalik ang 2 maliliit na isda sa maliit na bata. Ang bata ay tiyak na may kakaibang mahika. Dahil sa sandaling nasa kamay niya ang mga isda. Huminto sila sa pagpupumiglas at nanatiling tahimik, na parang biglang nawalan ng lakas. Ang kidlat ay tumigil din sa pag-ulan mula sa langit. Maaliwalas at walang ulap ang kalangitan sa itaas. What? How is that fair? Angal ni Dustin. Itinaas ang kanyang mga kamay sa walang magawang pagkatalo. Kailangan niyang aminin na hindi nagkulang ang maliit na bata na sorpresahin siya. Air treat kita ng inihaw na isda. Magiging masarap, masayang saad ng bata. Inihaw na isda, ngunit ang mga ito ay masyadong maliit. Dustin pointed out doubtful. Hindi. Ito ay magiging mabuti. Kailangan mong subukan ito. Sumama ka sa akin. Sabi ng bata. Tinawid nila ang sirang universo sa tila mahabang panahon bago dinala ng bata si Dustin sa isang malaking kanya na nagbubuga ng usok mula sa ibaba. Ang usok ay nagmula sa malalaking bitek sa lupa sa ilalim ng kanyan. Sa kanyang espiritual na pakiramdam, nakita ni Dustin ang isang sulo ng puting apoy na umaatungal at sumasayaw sa ilalim ng mga bitek. Malalim sa ilalim ng lupa. Nakilala niya kaagad kung ano iyon. Ang di makalupa na apoy. Bulalas ni Dustin. Nagtaglay din si Dustin ng ilang uri ng unearthly fires at pamilyar pa rin sa aura kahit na hindi nagamit ang mga ito sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng kanyang mga pagbabawas, napagpasyahan niya na ang puting apoy ay dapat na isang anyo ng unearthly fire. Dumating ang bata sa tuktok ng lambak at ikinaway ang kanyang kamay sa lupa. Sa halos isang segundo, isang puting apoy ang lumabas mula sa bitek at pumailan lang ng mataas sa himpapawid. Itinuro ng bata ang apoy. At sa pamamagitan ng utos, ang apoy ay lumawak sa isang napakalaking puting bola ng apoy at lumaganap. Na naging isang dagat ng mabangis na apoy. Ang nagngangalit na apoy ay nagpalaganap ng nakakatakot na init nito at nasira ang buong kalawakan. Pinasingaw ang mga alon nito. Muli namang ikinaway ng bata ang kanyang kamay at inihagis ang 4 na maliliit na isda sa dagat ng apoy. Desperado ang 4 na maliliit na isda. Sa isang iglap, tumaas ang mga ulap at natabunan ng maitim na ulap ang kalangitan. Umalat ang kidlat sa kalangitan na yumanig sa abot tanaw. Ginawa ito ng 4 na maliliit na isda. Tinusubukan nilang gamitin ang kulog upang sirain ang dagat ng apoy. Itinaas ng bata ang kanyang kamay at naglabas ng isang misteryosong puwersa. Sa isang iglap ay napawi niya ang mga bakas ng kulog at kidlat. Ang 4 na maliliit na isda ngayon ay tila inilagay sa ilalim ng kapangyarihang sumupil. Hindi makagalaw ng 1 pulgada. Isa lang ang uri ng unearthly fire. Kaya't aabutin ng kahit 10 araw ang pag-ihaw ng isda. Kailangan nating maghintay ng matyaga. Mahinahong sabi ng bata kay Dustin. Gusto mo ba ng higit pang mga uri ng unearthly fires? May naalala si Dustin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at 3 apoy sa iba't ibang kulay ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang isa ay may pulang apoy. Ito ay kilala bilang ang nakapaso na evil fire. Ang isa pa ay isang madilim na apoy at tinawag na dark bone gloomy fire. Ang pangatlo ay isang cyan flame. Ang mintwood fire.
Sa paglitaw ng tatlong apoy, muling tumaas ang temperatura. Napakatalino na mayroon kang tatlong uri ng unearthly fires. Hindi napigil ang mapabulalas ng bata nang makita ang ginagawa ni Dustin. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay. At ang tatlong anyo ng unearthly fires ay lumubog lahat sa puting apoy na dagat. Boom! Ang unearthly fires ay sabay-sabay na lumitaw at pinaipayan ang kanilang mga kulay. Habang kumalat ito, dahan-dahang nagsanib ang apat na apoy sa isa. Ang nakakatakot na temperatura ay lumaganap sa buong mundo. Ang presensya ng nakakatusok na init ay patuloy na sinusunog at natutunaw ang espasyo sa paligid nito. Nagresulta ito sa pagsisiwalat ng mga walang laman na butas na makapal na bilis. Ito ay isang tunay na nakakatakot na eksena. Nagulat si Dustin nang malaman na ang kontrol ng bata sa unearthly fires ay higit sa 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanya. Ang tatlong unearthly fire, sa partikular, ay napino na niya at dapat nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gayunpaman, nang tumayo sila sa harap ng batang iyon, agad na nawalan ng kontrol si Dustin sa unearthly fires. Para bang ang bata ay ang kanilang bagong commander at malayang makukuha ang anumang nais niyang gawin nila. Sa kabila ng pagiging orihinal na may-ari ng apoy, si Dustin ay walang magawa at walang magawa bilang tugon. Ang batang ito, napatingin si Dustin sa maliit na bata. Walang imik at namangha. Naisip niya na masyadong misteryoso at nakakagulat ang bata. Paano naging posible na mayroon siyang kakayahang gumamit ng gayong dakilang kapangyarihan? Parang may kakaiba sa kanya na walang malinaw na maipaliwanag. Lalong lumaki ang interes ni Dustin sa bata. Gusto niyang makilala pa ang batang ito at nagpatuloy sa pakikipag-chat sa kanya. Hindi na nag-abala pa si Dustin sa pag-ikot sa bush at diretsyong tinanong ang bata. Nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa background ng bata at kung dati ba siyang nag-practice ng anumang makapangyarihang kasanayan sa martial arts. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, hindi maalala ng bata ang kanyang nakaraan. Para siyang nasa state of amnesia kaya hindi niya nasagot ang alinman sa mga tanong ni Dustin. Pagkalipas ng 2 araw, isang masarap na amoy ng inihaw na isda ang umalangaw-ngaw mula sa dagat ng apoy. Mabango talaga. Napalunok si Dustin sa bango ng isda. Tama ang maliit na bata. Ang amoy ay naging napaka-tempting pagkatapos na inihaw. Oo naman. Napalunok ng laway ang bata at dumiretso sa dagat ng apoy. Sa kasakiman, nakuha niya ang 4 na isda mula sa apoy. Nalaman ni Dustin na ang 4 na inihaw na isda ay naging kasing laki ng palad ng matanda. Ang kanilang makintab na gininto ang hasang ay tumutulo sa taba at ang bango ay mas malakas kaysa dati. Nandito ka na, 2 sa bawat isa sa atin. 1/3. Binigay ng bata kay Dustin ang isda. Tinanggap sila ni Dustin at lumubog ang kanyang mga kamay. Bagamat kasing laki ng palad ng matanda ang 2 isda. Mabigat talaga ang mga ito. Tinansya ni Dustin na ang bawat isda ay tumitimbang ng hindi bababa sa 10,000,000 libra. Sobrang nakakatakot, at si Dustin ay namangha din. Pwede ka muna kumain ng isa. Kung wala kang nararamdamang masama, pwede mo nang kainin yung isa. Huwag kakain ng 2 sa isang lakad. Baka masabugan ka, paalala ng bata sa kanya. Nagulat si Dustin. Gayunpaman, naunawaan ni Dustin ang dahilan ng babala. Ang mga isdang ito ay isang bihirang uri ng hayop. Nakabilang sa mahalagang likas na kayamanan na naglalaman ng mahusay at makapangyarihang enerhiya. Kung mas mataas ang grado ng kayamanan, mas mahirap para sa mga magsasaka na maunawaan at pinuhin ito. Kung siya ay hindi sapat na malakas at kagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya, siya ay madaling mamatay sa isang pagsabog dahil sa labis na enerhiya na nilalaman ng isda. Kinagat ni Dustin ang inihaw na isda at nagsimulang nguya. Nakapagtataka. Masarap at malutong ang isda. Habang patuloy siya sa pagnguya, nakaramdam siya ng pagkahilo. Tapos, may nangyaring hindi inaasahan. Boom! Marahas na nanginig ang katawan ni Dustin. Naramdaman niya ang walang katapusang at kakilakilabot na enerhiya na umaagos sa kanyang katawan. Biglang nagmula ang liwanag mula sa kanyang katawan. Napagtanto niya na siya ay naging isang bola ng liwanag na kumikinang sa harap ng sirang universo. Boom!
Pakiramdam niya ay nagliliyab ang kanyang katawan. Bumaha ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Niyanig ang langit at lupa. Naglakas loob si Dustin at nagpatuloy sa pagkain ng inihaw na isda. Ang ningning ng liwanag. Unti-unting lumalakas sa tuwing kakain siya ng subo. Sa wakas, nagliyab ang katawan ni Dustin, na may makukulay na apoy na nagninanga sa kanyang kaibuturan. Ang mga apoy ay lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan. Hinihiling na makita ang mundo. Nararamdaman niya ang mga tisyo ng kanyang mga panloob na organo. Kalamnan, buto at mga selula na nasusunog sa ilalim ng init at apoy. Mula sa malayo, naging malaking ball ang apoy si Dustin na nakalawit sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay isang napakaganda ngunit nakakatakot na tanawin. Pagkatapos kumain ng isang inihaw na isda, ang enerhiya ni Dustin ay umabot sa kritikal na punto. Kung mag-absorb siya ng kaunting enerhiya, may posibilidad na sumabog siya at mamatay. Umupo si Dustin na naka-cross legs at nagsimulang magtanim. Makalipas ang 2 araw, natauhan siya. Nagmadali siyang hanapin ang maliit na bata. Nalaman ni Dustin na natapos na ng bata ang pagkain ng kanyang inihaw na isda at namamasyal sa kalapit na kabundukan. Hindi tulad ni Dustin. Tila walang naramdamang hindi komportable ang bata matapos kainin ang isda. Ito ay kakaiba talaga. Walang bakas ng apoy na kumikinang sa kanyang katawan. Ni isang spark. Dahil dito, hindi na nakaimik at na-curious si Dustin. Bakit ligtas sa sunog ang bata? Baka kung kumain pa ako ng isa pang isda, makalusot ako. Nagliwanag ang mga mata ni Dustin sa determinasyon at walang pag-aalinlangan. Kinain niya ang iba pang isda. Hindi nagtagal ay muling nagliyab ang katawan ni Dustin. Nilamon ng nagliliyab na apoy ang kanyang pangangatawan. Matapos ang pangalawang inihaw na isda, tinimulan ni Dustin ang kanyang paglilinang. Naramdaman niya na malapit na siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay at itinoon ang kanyang pagtuon sa kanyang paglilinang. Kilalang kilala na ang kaharian ng ninuno ng sekta ay nahahati sa 3 natatanging yugto. Ang paunang yugto, ang katamtamang yugto, at ang premium na yugto. Si Dustin ay nasa paunang yugto pa lamang. Ngunit malinaw na hindi nagtagal. Makalipas ang 1 araw, nagsimula nang magkaroon ng pambihirang tagumpay si Dustin. Ang mga sinag ng kidlat ay kumikislap ng pulang-pula, na pinipintura ang buong kalangitan na pula. Ang makapal na bolts ng nakakatakot na mga ilaw ay umulan mula sa kalangitan. Lahat sila ay sumugod kay Dustin nang walang tigil. Ang mga halimaw na nilalang ay nagtago sa likod ng kailaliman ng mga kulog. Lahat sila ay lumabas sa anyo ng iba't ibang mga hayop. Umungol at pumutok kay Dustin. Handang sumunggab. Ang tagumpay na ito ay mula lamang sa paunang yugto hanggang sa katamtamang yugto sa loob ng antas ng ninuno ng sekta. Ngunit ito ay lampas na sa imahinasyon ni Dustin. Buong-buo siyang lumabas upang itakwil at patayin ang kanyang mga kaaway. Ang labanan ay tumagal ng 2 araw at gabi bago ito tuluyang natapos. Sa gitna ng pambihirang tagumpay ni Dustin, nakamasid mula sa malayo ang misteryosong bata. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng takot o takot sa nakita. Ang kanyang pares ng inosenteng mga mata ay nagtataglay lamang ng pagkamangha at katuwaan. Pumalakpak pa siya nang umabot na sa rurok ang laban. Lumipad ng mataas si Dustin. Tinuspinde ang sarili sa hangin. Siya ay nakatayong mataas at mapagmataas habang ang mga gintong sinag ng liwanag ay nagmumula sa kanya na para bang siya ay isang banal na bantay mula sa langit. Naikuyom ni Dustin ang kanyang mga kamao at naramdaman ang matinding lakas na damaloy sa kanyang katawan. Nakakamangha kung paano ako nakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng pagkain ng 2 inihaw na isda. Hindi napigilan ni Dustin na mapasigaw sa tuwa. Ang mga isda na kanyang kinain ay tiyak na bihirang kayamanan para sa bawat isa sa kanila ay may napakalaking kapangyarihan. Kung hindi dahil sa tulong ng maliit na bata, hindi niya nahuli ang mga isda na iyon. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa maliit na batang lalaki, na nakatayo sa gilid. Naghihintay na matapos niya ang kanyang pambihirang tagumpay. Okay na ba ang lahat ngayon? Tara na at manghuli pa tayo ng maliliit na isda. Kung papalarin tayo, baka makakita pa tayo ng maliliit na dragon na pwede nating hulihin at iiho para mamaya.
Sabi ng maliit na bata. Tumakbo siya papunta kay Dustin nang matapos ang matanda sa kanyang pambihirang tagumpay. Mahuli ulit ng maliliit na isda. At maliliit na dragon. Ang mga salita ng maliit na bata ay nasa sabik at natuwa kay Dustin. Tinulungan siya ng isda na makuha ang kanyang tagumpay. Pakiramdam niya ay lumapot at tumatag ang kanyang vital energy. Tila ang mga isda na iyon ay naglalaman ng napakaraming enerhiya na kung kainin ng sino mang nasa parehong antas ng Sect Ancestor Cultivator. Maaari itong magtulak sa kanila na makamit ang mga karagdagang tagumpay ng mabilis. Kaya kung mas marami ang kakainin ni Dustin sa mga isdang iyon, maaari siyang makakuha ng higit pang mga tagumpay at mas mabilis na mapahusay ang kanyang mga kasanayan. At na-curious siya ngayon sa maliit na dragon na binanggit ng bata. Ito ba ang dragon sa alamat? Nakaramdam siya ng pagkalito dito. Pero higit sa lahat, nagtaka siya sa misteryosong batang ito. Sa kabila ng kanyang murang edad. Siya ay tila omniscient at may kakayahan. Kilala pa niya ang dragon at sinabing kaya niya itong hulihin. Posible ba iyon? Habang pinamumunuan ng maliit na bata ang daan. Naglakbay si Dustin sa magulong kawalan. Iniwan ang maruming universo. Habang naglalakbay sila, tinagmamasdan ng mabuti ni Dustin ang mga hakbang ng bata. Tila sa bawat hakbang, ang mga paa ng batang lalaki ay hinalo ang space-time na enerhiya. Maraming hindi kilalang rune ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa upang suportahan ang kanyang timbang. Nagulat si Dustin nang makita ang maraming translucent na Divine Lotus na lumilitaw saan man mapunta ang paa ng batang lalaki. Lumitaw sila at nawala sa bawat pagpikit ng mata. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na kahit sino ay maaaring makaligtaan sila. Namangha si Dustin sa mga galaw at kakayahan ng batang lalaki. Tinubukan niyang makipagsabayan sa bata. Ngunit nahuhuli siya paminsan-minsan. Hoy, parang kuhol ang galaw mo. Ituloy mo, tigaw ng maliit na bata. Bigla siyang bumagal. Naghihintay na maabyutin si Dustin. Munting kaibigan. Hindi ako mabagal. Ang bilis mo lang maglakad. Tagot ni Dustin na may pilit na ngiti. Kung ikukumpara sa mga nangungunang martial arts masters tulad ng pinuno ng Heavenly Palace, mas mabilis na kumilos si Dustin. Ngunit kung ikukumpara sa batang ito, iba ito. Hoy boy. Paano ka nakakalakad ng napakabilis? Pwede mo ba akong turuan ng iyong kakayahan? Sa ganitong paraan, makakasabay kita. Napalunok si Dustin habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideya. You want to learn my skill? Sure. I'll teach you. But I'm not sure if I can remember how. I've been forgetting a lot of things lately. Sabi ng bata. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Nawala sa kanyang pag-iisip. Inabangan ni Dustin ang mga aralin. Parehong nasa sabik at kinakabahan. Ganito, I think. Bulong ng bata sa sarili. Tinuro niya ng daliri si Dustin. Isang stream ng espiritual na impormasyon ang dumaloy sa soul ni Dustin. Walang pagkaantala. Dali-daling binasa ni Dustin ang bagong idinagdag na impormasyong ito. Nanginginig ang buong katawan niya sa sigasig. Ang impormasyon sa espiritual na kahulugan ay nagsiwalat na ang kasanayan ay tinatawag na omnipotent lightness. Ito ay isang hindi kilalang kasanayan na pinagsama ang kapangyarihan ng espasyo at oras. Ang kasanayan ay hindi lamang maaaring dalhin siya sa malayo, ngunit maaari rin itong dalhin siya sa nakaraan at sa hinaharap. Sa madaling salita, magagawa niyang maglakbay sa oras. Ito ay malinaw na nakasaad sa manual ng omnipotent lightness. Kung ang mga naitala na epekto ng kasanayan ay pinalaki o hindi. Alam ni Dustin na ang omnipotent lightness ay isang mahusay na kasanayan sa pagsasanay. Nagsimula siyang mag-practice habang sinusundan din ang bata. Marunong na si Dustin sa mga batas ng espasyo at oras at medyo sanay na siya sa spatial na kapangyarihan. Makakatulong ang mga ito na mapabilis ang kanyang pag-aaral ng omnipotent lightness. Matulungin din pala ang maliit na bata. Sa tuwing nahihirapan si Dustin sa pag-unawa sa mga tagubilin. Inoobserbahan niya ang mga galaw at pamamaraan ng bata para sa paglilinaw. Pagkatapos ng 5 o 6 na araw, natapos na ni Dustin ang unang yugto ng kanyang pagsasanay at handa na siyang subukan ito. Unti-unti, bumuti ng husto ang kanyang bilis.
Sa bawat madaling hakbang niya, maabot niya ang daan-daang libong milya ang layo. At kung tatakbo siya, ang bilis niya ay aabot sa hindi maisip na taas. Sino ang batang ito? Napakaraming misteryo ang nakapaligid sa kanya. Pagtataka niya, ngayong natutunan na ni Dustin ang omnipotent lightness. Lalo pang lumakas ang kanyang pagkamausisa sa batang lalaki. Lumipas ang 10 araw. Dinala ng maliit na bata si Dustin sa isang desyerto at tiwangwang na lupain. Ito ay inaanod sa gitna ng walang katapusang magulong kawalan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang makapal at malawak na kagubatan ng peach. Nagkalat ang kagubatan ng mga nalaglag na bulaklak. Dinala pa ng hangin ang mga pink petals nila. At sa gitna ng isang clearing, isang estatwa ng isang batang babae na nakapink ang nakatayo. Half visible mula sa kapal ng kagubatan. Siya ay nagmukhang isang diwata na nababalot ng malabo. Banal na liwanag. Lumapit sa kanya ang batang lalaki at biglang naging seryoso. Ang kanyang inosenteng ugali ay napalitan ng isang solemn na, sopistikadong hitsura. Ito ay tumanda sa kanya ng husto, na nagmukhang mas matanda sa kanya. Tumayo siya habang nakatalikod ang mga kamay. Tinitigan ang babaeng nakapink ng matagal. Parang may sinusubukan siyang maalala. Siya ay isang maliit na bata. Ngunit ngayon siya ay kumilos tulad ng isang matanda na dumaan sa maraming bagay. Ang isang matamis na panaginip ay maaaring tumagal ng 1,000,000,000 taon. Ngunit ang mga panaginip ay mga panaginip at ang isa ay kailangang magising balang araw. Kapag naaalala ko ang lahat ng matagal nang lumipas, lahat sila ay natuyo na parang tuyong damo. Ang mga bulaklak, ang kagandahan, lahat ng ito, napabuntong hininga ang bata. Ang kanyang mga salita ng karunungan ay nagtataglay ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Sa isang buong araw, nakatayo lang siya doon kasama ang rebulto. Parang inaalala niya ang kanyang nakaraan. Sa wakas, inakay niya si Dustin palabas ng malungkot na kontinente. Hindi pa rin siya umimik. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa isa pang sirang universo kung saan natagpuan nila ang maliliit at makukulay na isda na kumikislap na parang kulog. Nahuli ng batang lalaki ang 6 sa mga isdang iyon at inihaw ang mga ito. Sabay silang kumain ni Dustin. Pagkatapos kumain ng 3, naramdaman ni Dustin ang kanyang sarili na nakakuha ng isa pang maliit na tagumpay. Naabot na niya ngayon ang parehong antas ng mga pinuno ng Heavenly Palace at ng Yaksha Palace. Ang kanyang vital energy level ay nasa peak stage na ngayon ng Sect Ancestor level. Matapos makalusot, patuloy na sinundan ni Dustin ang maliit na bata sa magulong kawalan. Ayon sa bata, nais niyang makahanap ng isang maliit na dragon. Naghahanap ka ba ng totoong dragon o larwang dragon lang? Tanong ni Dustin. Ngunit hindi nakasagot ang maliit na bata. Palaging nakakalimutan ng bata ang mga bagay. Kaya hindi siya sigurado kung talagang dragon ang hinahabol niya o hindi. Samantala, si Dustin ay nagpatuloy sa kanyang paglilinang ng omnipotent lightness. Kapag nakilala niya ang ilang mga problema sa pagsasanay ng bagong kasanayan sa paggalaw ng katawan. Maingat niyang inoobserbahan ang mga galaw ng bata. Pagkatapos ng kaunting pagsasanay, sa wakas ay naging perpekto si Dustin at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa napakatalino na kasanayan sa paggalaw ng katawan. Mahihimbing na akong matutulog ngayon. Biglang sabi nung bata kay Dustin bago siya tumalikod. O ikaw ba? Tanong ni Dustin sa tonong curious. Oo, madalas akong nakatulog ng matagal. Paggising ko, nawawala lahat ng alaala ko. Pagkatapos, kailangan kong simulan muli ang pag-alala sa mga bagay. Paliwanag ng bata. Sus, parang kakaiba. Napaisip si Dustin. Natutuwa akong gumugol ng oras kasama ka. Ayokong makalimutan ka paggising ko. Malungkot na tiningnan ng bata si Dustin. Bagamat saglit lang niyang kakilala si Dustin. Alam niyang gagawin ni Dustin ang lahat para lang maprotektahan siya. Lumaki sa kanya ang bata na itinuring pa niya ito bilang kanyang kuya. Alam ko, paano kung bigyan mo ako ng isang piraso ng iyong espiritual na kahulugan ng impormasyon at itatago ko ito para sa iyo. Kung nakalimutan mo ako kapag nagising ka, maipapakita ko ito sa iyo. Sa ganoong paraan, maaalala mo ako. Alok ni Dustin.
Magandang ideya. Nagningning sa tuwa ang mga mata ng bata. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri ng direkta sa ulo ni Dustin. At isang piraso ng espiritual na mensahe ng kahulugan ang bumagsak sa Dustin's Soul Sea. Ang mensahe ay naglalaman ng kanyang alaala nang makilala si Dustin sa unang pagkakataon at kung ano ang kanilang pinagsamahan. Matutulog ako ngayon. Umikab ang bata. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hahanap ako ng tahimik na lugar para matulog. Nagboluntaryo si Dustin. Salamat, sagot ng bata. Pinagkatiwalaan niya si Dustin sa buhay niya. Teka, kailangan mong sabihin sa akin kung paano babalik sa mundo ko. Natatakot ako na hindi ako makakauwi nang hindi ka nangunguna. Nagmamadaling tanong ni Dustin. Inaantok na ang bata para imulat ang kanyang mga mata. Muli niyang itinuro ang noo ni Dustin at isang mensahe ang lumipad patungo sa Soul Sea niya. Nakasulat ang mga coordinate ng lugar kung saan unang nakilala ni Dustin ang maliit na bata. Walang tigil na paglalakbay si Dustin kasama ang batang lalaki sa magulong kawalan. Kamakailan, naglakbay sila sa ilang lumang universo. Gayunpaman, nakalimutan ni Dustin ang kanilang kasalukuyang lokasyon. Kung hindi nagbigay ng direksyon ang bata, hindi na niya mahahanap ang daan pabalik. Magandang gabi, sabi ng maliit na bata habang kalahating tulog. Matamis na panaginip, sagot naman ni Dustin. Huwag mo akong hawakan habang natutulog ako. Wala kahit isang siko. Kung hindi, ikaw mismo ang mahihirapan. Paalala ng maliit na bata. Pagkatapos, nanatili siyang hindi gumagalaw at mahimbing na natutulog. Bahagya siyang humilik. Ang misteryosong batang ito. Napatingin si Dustin sa inosenteng mukha ng natutulog na bata. Pagkatapos, ini-teleport niya ang bata sa isang tahimik na sulok ng kanyang city model. Nakuha niya ang modelo ng lungsod sa Prime Marshall World. Ito ay isang malakas na spatial na banal na sandata. Hindi niya ipinadala ang bata sa Slave Tower dahil pinahintulutan niya ang kanyang demonyong avatar na dalhin ito sa Immortal End World. Batay sa mga coordinate na ibinigay ng bata, tinimulan ni Dustin ang kanyang paglalakbay pabalik sa Immortal End World. Gamit ang omnipotent lightness, nakagalaw siya sa napakabilis na bilis. Maaari siyang tumawid ng daan-daang libong milya sa isang hakbang lamang. Ligtas na sabihin na kakaunti lamang sa universo na ito ang maaaring malampasan si Dustin. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay narating niya ang lugar kung saan nakilala niya ang maliit na bata sa unang pagkakataon. Hindi makagalaw si Dustin dahil sa lakas na inilabas ng jade bracelet ng kanyang kalaban noon. At bigla na lang sumulpat ang bata at kinuha ang bracelet bilang bago niyang paboritong laruan. Napangiti si Dustin sa naalala at medyo nabigla pa rin. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa universo ngayon. Sana ang mga tao sa Underworld at ang mga master na iyon kasama ang pinuno ng Heavenly Palace ay hindi gumawa ng kamay sa Immortal End World. Hinayaan kong manatili doon sina Humpty at Dumpty. Sana mapangalagaan nila ang Immortal End World. Medyo nag-aalala si Dustin tungkol sa Immortal End World at sa Immortal End Alliance. Pagkatapos, pinaganya niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa totoong mundo. Nasa kapitbahayan siya ng Central World. Ang Central World ay sumali kamakailan sa Immortal End Alliance. Tumakbo si Dustin saglit at tuluyang nakarating sa Central World. Agad namang nagdilim ang mukha niya. Nag-iinit na siya sa galit. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, natuklasan niya ang mga bangkay na nakakalat sa lahat ng dako sa Central World. Ang buong lupain ay amoy sariwang dugo at mga belang buto. Walang natira kahit isang buhay na nilalang. Ang buong mundo ay napuno ng mga bangkay at napunit na mga paa. Wala na itong buhay. Ito ay dapat na ginawa ng pinuno ng Sword Palace. Bulong ni Dustin. Naikuyom ang mga kamao sa galit. Ang mundo ay puno ng kinetic sword lights na kasing kapal ng mga iron at column. Agad na nakilala ni Dustin sa unang tingin na ang mga sword light ay naiwan ng pinuno ng Sword Palace. Kaya siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Pag-aakala ni Dustin, bubunutin ko ang Sword Palace at ipaghihiganti ang pagkamatay ng mga walang awang pinatay ng halimaw na iyon.
Dustin swore sa kanyang sarili sa pamamagitan ng gritted ngipin. Hindi na kailangang sabihin. Ang pinuno ng Sword Palace ay tiyak na winasak ang Central World sa paghahanap sa akin. Hindi niya ako mahanap, kaya sa halip ay inilabas niya ang kanyang galit sa mga nilalang ng Central World. Immortal End World. Biglang tumili si Dustin. Nawala ng katinoan. Ngayong nahawakan na niya ang Central World. Marahil ay ganoon din ang ginawa niya sa Immortal End World. Bagamat sina Humpty at Dumpty ay nasa Immortal End World. Natatakot ako na baka hindi nila kayang labanan ang napakaraming mananakop. Hindi mapakali. Nagsagawa si Dustin ng omnipotent lightness at nagtungo sa Immortal End World sa isang iglap. Siya ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa alinman sa mga nangungunang barkong pandigma na ginawa ng tangkla ng Tycoon World. Bush! Nag-transform si Dustin sa isang sinag ng liwanag at nakamit ang abnormal na bilis dahil nasira niya ang mga limitasyon ng espasyo at oras. Makalipas ang halos kalahating araw. Nakita ang Immortal End World. Ang omnipotent lightness ay ibinigay. Ang pagsasamantala nito ay nagpapabilis sa akin sa totoong mundo kaysa sa magulong kawalan. Bulalas ni Dustin sa tuwa. Napatingin siya sa Immortal End World at nakita niyang hindi ito kalayuan sa kanya. Hindi maganda iyon. Dito naganap ang labanan. Nang malapit na si Dustin sa Immortal End World, sumimangot siya sa malalim na pag-iisip. May mga bakas ng matinding labanan sa lahat ng dako sa labas ng Immortal End World. Malalim na nakakagulat na mga bitik na tumakbo ng paalang at patayo na sumasakop sa buong lugar. Ang buong lugar ay ganap na nawasak habang ang mabituing kalangitan sa kalawakan ay magulo. Ang shockwave na dulot ng labanan ay paminsan-minsan ay magiging magulong mga bagyo. Ligaw na baha sa kalawakan. Dahil sa dalas at hindi mahuhulaan nito. Ang mga nilalang na may mababang cultivation base ay hindi nang ahas na lumapit dito. Kung hindi, tila ay nasa panganib na madudurog anumang oras. Kitang-kita na nagkaroon ng nakakaantig na labanan doon. Ang lalong ikinagalit ni Dustin ay may nakanganga na butas sa simboryo na nilalayong protektahan ang Immortal End World. Nangangahulugan iyon na ang Immortal End World ay mahina at hindi nababantayan kaya maaaring makapasok o atakihin sila ng mga mananakop anumang oras. Nilusob ba nila ang Immortal End World? Ang kaguluhan sa lugar na ito ay hindi magandang senyales. Nagulat si Dustin sa lahat ng kanyang nakikita at ang pagkawasak ay medyo nababahala. Siya ay humakbang pasulong at lumitaw sa itaas ng Immortal End Continent. Dustin! Andyan ka pala. Welcome back, Tina Kevin. Sineth at iba pang mga tao ay agad na napatingin sa kanya sa ikalawang pagpapakita niya. Pumalakpak sila sa langit at lumipad patungo kay Dustin. Biglang lumabas ang malademonyong avatar ni Dustin at naunang lumapit kay Dustin. Nang mapalibutan siya at inatake ng maraming nangungunang master sa Central World. Inutusan ni Dustin ang kanyang demonyong avatar na bumalik sa Immortal End World kasama ang kanyang hukbo. Kaya naman, tasandaling bumalik si Dustin. Nakipag-ugnayan muna siya sa kanyang avatar para tingnan at kumpirmahin kung okay na ang lahat. Master Kevin, inatake ba tayo ng mga tagalabas? Tanong ni Dustin na nag-aalala pa rin sa nakita. Katulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon sa Immortal End World. Labis siyang gamaan ng loob nang malaman niya na lahat ng mga nilalang ay mabubuti at talagang namumuhay ng matiwasay. Tila ay abala lamang sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain at negosyo. Napakahalaga sa kanya ng Immortal End World. Ayaw ni Dustin na may mangyaring masama dito. Oo, inatake kami. Dinagtagal pagkatapos ibalik ng iyong avatar ang hukbo ng Immortal End Alliance. Inatake tayo ng mga tropa ng Underworld at ng Universal Allied Army. Kakabutihang palad, Humpty, Dumpty, at lahat ng mga master sa antas ng sect ancestor mula sa Immortal End Alliance ay buong tapang na nakipaglaban at desperadong nilabanan ang pagsalakay mula sa mga dayuhang kaaway. Pinalaya sila pabalik at palabas ng ating teritoryo. Bilang karagdagan, ang damit na ibinigay mo sa akin ay nakalap din ng maraming kapangyarihan ng pananampalataya. Nang isuot ko ito, ang pagiging epektibo ko sa pakikipaglaban ay bumuti ng walang kapintasan. I felt invincible.
Sagot ni Kevin. Nang matapos siyang magsalita, ipinatawag ni Kevin ang Daoist robe sa kanyang isip. Sa loob ng maikling panahon, isang puting liwanag ang kumislap, bago lumipad ang robe at lumutang sa tabi niya. Ang kasama ng robe ay ang napakaraming kahanga-hangang puting kapangyarihan ng pananampalataya na pumuno sa buong kalangitan sa buong Immortal End Continent. Sa sandaling isuot ni Kevin ang Daoist robe, ang bug zone ng aura na kanyang ibinubuga ay napakalakas at napakalakas, na lumalakas sa buong kontinente. Tinuri ni Dustin ang lakas ng matanda gamit ang kanyang espiritual na kahulugan at nalaman niya mas malakas siya kaysa sa sinumang ordinaryong ninuno ng sekta nang suotin niya ang roba. Ang higit na kapangyarihan ng pananampalataya na hinihigop ng Daoist robe. Mas maraming enerhiya ang ibibigay nito para sa sinumang magsuot nito. Nasaan ang 8 banal na puno at ang 8 Stone Saints? Hindi ko pa sila nakikita sa paligid. Tanong ni Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang maraming mga master ng Immortal End World. Ang wala maliban kay Kevin at iba pang mga elder na namamahala sa mga administratibong bagay sa Immortal End World. Pumunta sila sa Ancient Forbidden Land. Ilang araw na ang nakalipas. Nakita ng mga tao ang 3 magic tree sa Ancient Forbidden Land at lahat ay tumakbo roon para kumpirmahin. Kaya pumunta sila doon para hanapin ang 3 magic tree na hindi sinasadyang nagligtas sa amin. Ang mga tropa mula sa Underworld at ang Universal Allied Army na nagkampo sa labas ng aming teritoryo ay sumunod sa kanila doon. Kung hindi tayo mabubuhay ng payapa ng ganito. Patuloy kaming nakikipaglaban sa kalaban at naghahanda para sa isang pag-atake anumang oras. Sagot ni Kevin. Ganun ba? Kaya, sumugod sila sa Ancient Forbidden Land at hindi sinasadyang dinala din nila ang kalaban. Hindi ako makapaniwala na marami pang magic tree sa Ancient Forbidden Land. Namangha si Dustin. Siya ay tumakbo sa pinakamataas na banal na puno sa Ancient Forbidden Land. At ngayon 3 pang magic tree ang nakita doon. Totoo yan. Marami sa mga taong nagpunta doon ay nag-iisip kung magkakaroon ng isa pang palasyo ni Peterson ang Daoist Ancestor sa kailaliman ng Ancient Forbidden Land. Kung hindi, bakit magkakaroon ng mas maraming puno sa Ancient Forbidden Land? Pagkatapos ng lahat, ang mga puno ay palaging konektado sa ilang paraan sa nakatatanda. Bilang resulta, maraming mga nilalang mula sa sansinukob na ito ang pumasok sa Ancient Forbidden Land. Sa pagtatangkang hanapin si Peterson ang palasyo ng Daoist Ancestor at maghanap ng mga kayamanan. Kinumpirma ni Kevin. Wow! Ngayon naiintindihan ko na. Tumanggaw si Dustin. Hindi kataka-taka na maraming tao ang dumagsa patungo sa Ancient Forbidden Land. Noong huling pagkakataon maraming nilalang ang nagkaroon ng mahusay na ani nang tuklasin nila ang Celestial Palace. Isa sa mga tirahan ng Peterson na Daoist Ancestor. Nakuha nila ang napakaraming bagay kabilang ang maraming mahalagang likas na yaman. Mga banal na table task, natatangi at limitadong mga edisyon ng mga manual ng martial arts. Mga bihirang kristal at iba pa. Tulad ng alam ng lahat. Si Peterson ang Daoist Ancestor ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayamang tao sa lahat ng universo. Siya ay nagmamay-ari ng maraming mga palasyo. At ang halaga ng mga kayamanan sa alinman sa mga ito ay maaaring gumawa ng maraming mga nilalang na makipaglaban para sa kanila na magkaroon ng kahit isang kayamanan. Bueno, tasama ako kaagad sa kanila sa sinaunang bawal na lupain at doon ko sila sasalubungin. Sabi ni Dustin. Pagkatapos, bumalik si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land para makipagkita kina Caroline, Ivy, Sue, Evan, Herbert, Danom at Violet. Nais niyang ipaalam sa kanila na siya ay ligtas at maayos, para hindi sila masyadong mag-alala tungkol sa kanya. Si Dustin ay inatake sa Central World. At ang kanyang mga malalapit na kaibigan at pamilya ay nag-aalala sa kanya. Patuloy silang nananalangin para sa kanya araw at gabi at umaasa na makakabalik siya ng hindi nasaktan. Ang Flame Holy Land ay itinuturing na ngayon ang pinakamalakas at pinakamalaking sekta sa buong Immortal End World. Marami sa mga miyembro nito ay mahuhusay na magsasaka na dalubhasa sa iba't ibang larangan at kasanayan sa martial arts. Hindi nagtagal ay dumating si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land.
Tuwang-tuwa ang lahat nang makitang nakabalik na si Dustin na ligtas at maayos at mukhang buo ang lahat ng kanyang mga paa. Ibig sabihin ay hindi siya masyadong nagdusa. Naiiyak pa nga sa tuwa sina Caroline, Ivy, Sue at Violet nang makita siya. Hindi makapaniwalang nakaligtas siya sa brutal na pag-atake. Dustin. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Habang si Dustin ay abala sa pagpupuno sa kanyang mga kaibigan at kapamilya sa nangyari sa kanya noong labanan. Isang pamilyar na boses ang nakarating sa kanyang pandinig. Stuart Murray yan. Napatalon si Dustin at napalingon sa harap niya nang biglang lumingon sa kanya ang isang pamilyar na figure. Ito ay walang iba kundi si Murray. Stuart Murray, kailan ka dumating dito? Tuwang-tuwa na tanong ni Dustin. Humakbang siya at yumuko kay Murray bilang pagpapakita ng paggalang sa kanyang nakatatanda. Lubos na pinahahalagahan at iginagalang ni Dustin si Murray dahil may mahalagang papel siya sa buhay ni Dustin. Noong ulila siya na gumagala sa Prime Marshal World, si Murray ang nakahanap kay Dustin at dinala siya pabalik sa Sunsect. Sa kanyang tulong, pasensya at banayad na paggabay, naging opisyal na alagad si Dustin. Naglaan pa siya ng oras sa pagtuturo kay Dustin ng lahat ng martial arts skills na alam niya ng personal. Maya-maya, may mali siya na si Dustin. Ang kanyang ulo ay nasugatan dahil sa isang pag-atake at siya ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip sa loob ng 3 taon. Maraming mga pangunahing miyembro ng Sunsect ang nagmungkahi na mapatalsik si Dustin. Gayunpaman, walang narinig si Murray tungkol dito at nagpumilit na panatilihin siyang miyembro ng sekta. Parehong parang master at father figure si Murray kay Dustin. Sa katunayan, inimbitahan ni Dustin si Murray na manirahan sa Flame Holy Land para maalagaan niya ito ng mabuti. Gayunpaman, patuloy na tinanggihan ni Murray ang kanyang mapagbigay na alok at imbitasyon dahil nagkaroon siya ng malalim na ugnayan sa Sunsect kaya hindi niya kayang iwan ito. Bukod dito, hindi siya naghahangad ng katanyagan o kayamanan at mas pinili niyang mamuhay ng tahimik. Hindi na rin nagpumilit si Dustin dahil iginagalang niya ang kanyang desisyon. 2/3. Bukod dito, ligtas ang mga taong naninirahan sa Prime Marshal World at ligtas din ang mundo dahil nasa ilalim ito ng proteksyon ng Immortal End World. Kaya bihira siyang dalawin ni Dustin para maiwasang magulo ang kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na bibisita si Murray sa punong tanggapan ng Flame Holy Land sa sarili niyang kagustuhan. Sa sandaling nagpakita si Murray, isang malaking grupo ng mga matataas na antas mula sa Flame Holy Land ang lumitaw at pinanatili ang kanilang napakahalagang kumpanya ng panauhin. Alam nilang lahat ang tungkol sa nakaraan ni Dustin sa Prime Marshal World. At kung gaano kahalaga si Murray kay Dustin. Kaya wala ni isa sa kanila ang nangahas na baliwalain ang matanda. Nagbabago ang mundo. Dapat ay magbago na tayo at subukang makiisa. Kung hindi, mahuhuli tayo, sabi ni Murray habang nagpapakita ng magiliw na ngiti. Leader Dustin, patawarin mo ang aking panghihimasok. Napagpasyahan kong sumali sa Flame Holy Land sa ngalan ng Sunsect. Sana ay huwag kang mag-isip. Deklare ng isa pang figure na may kagandahang loob sa kanyang tono. Si Tian iyon, ang kasalukuyang pinuno ng Sunsect. Bukod kay Tian, lahat ng mga pangunahing miyembro ng Sunsect ay naroroon at nakatayo sa likod ni Murray. Ito ay dapat para sa Sunsect. Gusto ni Tian ang pagkakataon para sa pag-unlad at pag-unlad para sa kanyang sarili. Sa mga senior member, at sa buong sekta mismo. Kung hindi, si Murray ay hindi pupunta dito mismo sa Flame Holy Land. Iyon ay hindi katulad niya. Dustin brought over. Alam ng mga tao ng Flame Holy Land na si Dustin ay dating miyembro ng Sunsect. Sa pag-iisip na iyon, ipinakita nila sa kanila ang isang mainit na pagtanggap at iniwasang masaktan sila. Ang totoo, flattered ako. Hindi ko akalain na ganoon kataas ang tingin mo sa amin. Lahat ay welcome at alam kong malaki ang maitutulong mo. Sagot ni Dustin na may nakakatiyak na ngiti. Hindi kailanman tatanggi si Dustin sa mga ganitong bagay. Ang ugnayang nabuo niya sa Sunsect ay palaging naroon. Bukod, sa loob ng kanyang interes na si Murray ay naging miyembro ng Flame Holy Land. I'm very glad to hear that. Leader Dustin.
Hindi maitago ni Tian ang excitement sa mukha niya. Sa isip ni Tian, ang Sun Sect ay hindi sapat na karapat-dapat para sa atensyon ni Dustin. Kaya ang pagsali sa Flame Holy Land ay isang mahabang pagkakataon. Ngunit isang pagkakataon na ayaw niyang palampasin. Si Dustin, bilang isang tao na siya noon, ay higit na handa na tanggapin ang Sun Sect para sa kapakanan ng unang panahon. Long time no see. Bulong ng boses babae mula sa likuran ni Dustin. Isang magandang babae ang lumitaw at tumayo sa harap ni Dustin. Nakatitig sa kanya. Kamusta ka? Dustin addressed with a smile on his face. Si Mindy iyon. Siya ay matagal ng kaibigan ni Dustin. At nagkaroon sila ng kaunting kasaysayan na magkasama. Noon, nagbahagi sila ng isang romantikong sandali sa ilalim ng isang lumang balon. Tiyak na itinatangi ni Dustin ang alaalang iyon. I guess we'll be working together as fellow disciples once more. It's so nice to see you again. Sabi ni Dustin sa mapaglarong tono. Inilahad niya ang kanyang kamay habang matamang nakatingin sa kanya. Tigilan mo nga ako sa pang-asar. Isa lang akong walang katulad sayo. Putol ni Mindy at natarante dahil sa kahihiyan. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang pinakamagandang kasama ko. Kaya naman natutuwa ako na nandito ka ngayon. Pinapanatag siya ni Dustin ng isang matamis na ngiti. If you say so. Nakaramdam ng sobrang saya si Mindy at nahihiya siyang namula. Nalampasan mo ang napakalaking pagsubok. Dustin, malayo na ang narating mo. Mayabang na wika ni Murray habang tinapik ang balikat ni Dustin. You should give more credit to yourself. Toward Murray. Kung hindi dahil sayo, hindi ko na-achieve lahat ng meron ako ngayon. Mahinhin na sagot ni Dustin. Nako, huwag mo akong masyadong purihin. Ginawa ko lang kung ano ang kaya ko. Ikaw ay kung ano ka ngayon dahil sa iyong walang humpay na dedikasyon at pagsusumikap. Sumagot si Murray ng buong katapatan. Elder Sharp, alagaan mo akong mabuti kay Stuart Murray. Nakipag-usap si Dustin kay Elder Sharp sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pakiramdam. Palaging pinagkatiwalaan si Elder Sharp na pangasiwaan ang lahat ng bagay sa Flame Holy Land. Huwag kang mag-alala, matatanggap ni Stuart Murray ang pinakamahusay na paggamot na maibibigay namin. Itatalaga ko siya bilang nakatataas na matanda. Lahat ng tao ay tretuhin siya katulad ng pagtrato nila sa akin. Bukod dito, bibigyan ko siya ng maraming mapagkukunan hanggat kaya ko upang matulungan siyang mapabuti ang kanyang lakas. Ipinahayag ni Elder Sharp. Tumango si Dustin sa kasiyahan. Matapos dumugol ng ilang sandali sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Umalis si Dustin patungo sa Ancient Forbidden Land. Bago siya umalis para sa kanyang paglalakbay, hinayaan niya ang kanyang demonyong avatar na manatili sa Immortal End World. Una, sa demonic na avatar at Daoist robe. Magkakaroon ng higit na suporta para sa mga nilalang ng Immortal End World kung sakaling sinubukan ng mga tagalabas na salakayin sila. Pangalawa, hindi kailangan ni Dustin ang avatar para sa proteksyon sa ngayon. Sa kanyang kasalukuyang estado, dapat siyang maging kapantay nito sa mga tuntunin ng lakas. Pagkatapos umalis sa Immortal End World, dumiretso si Dustin sa Ancient Forbidden Land. Ang kanyang destinasyon ay hindi masyadong malayo sa Immortal End World. Sa kanyang advanced space distorting skill, narating niya ang kanyang destinasyon sa isang hakbang. Pagkarating ay agad siyang tumahak patungo sa kailaliman ng sinaunang lupang ipinagbabawal. Sa daan, napansin niya ang ilang bangkay na nagkalat sa paligid. At umaagos ang dugo na parang mga ilog. Maliwanag na naganap ang mabangis na labanan sa pinangyarihan. Nakilala niya na ang ilang mga patay na nilalang ay mga tagalabas. At ang ilan ay mga katutubo ng lupain. Ang sinaunang Forbidden Land ay tahanan ng maraming buhay na nilalang na matatagpuan sa universo. Ang Eight Stone Saints at ang Devil Insect Race ay dating naninirahan sa lupain bago nila nakilala si Dustin. At sinundan siya sa Immortal End World. Sa pagkakataong ito, maraming nilalang mula sa iba't ibang lugar ang nagtangkang pumasok at ginulo ang kapayapaan ng mga residente rito. Nagdulot ito ng kasalukuyang kakilakilabot na kalagayan ng lupain. Wala kang pupuntahan. Maririnig na sumisigaw ang isa sa mga ganid na nilalang. Haha!
Ang lupaing ito ay tiyak na puno ng mga kayamanan. Tingnan mo kung ano ang nakita ko. Makapangyarihang mga damo. I told you. Ang lugar na ito ay parang Celestial Palace. Dapat may nakatagong lugar dito kung saan ang mga nakatagong kayamanan ay hindi pa matutuklasan. Umalingaw-ngaw ang malalakas na boses mula sa loob ng mga bundok at burol sa unahan ni Dustin. Sa kanyang espiritual na kahulugan. Natagpuan ni Dustin ang isang malaking bilang ng mga masasamang nilalang na humahabol sa tila 100 kabataan. Ang mga kabataang ito ay kaakit-akit at may malakas at nakatutokso na halimuyak. Si Rosie ba yun? Nagulat si Dustin sa kanyang nakita. Kabilang sa mga kabataang hinabol ay isang magandang babae na nagngangalang Rosie. Noong nakaraan, nakapasok si Dustin sa sinaunang ipinagbabawal na lupain at banihag siya nang mapagtanto niya na siya ay isang makapangyarihang damo na maaaring mag-transform sa isang tao na babae. Gayunpaman, matapos siyang mahuli, hindi mahanap ni Dustin ang desisyon na kainin siya. Kaya nakipag-deal silang dalawa. Iminungkahi ni Rosie na i-trade ang isang pares ng omnipotent internal cores kapalit ng kanyang buhay. Pagkatapos, dinala niya sina Dustin at ang mga kasama nito, tina Kelsey at Elsie, sa kanyang tribo. Doon, nakuha nila ang omnipotent internal cores. Sa pangyayaring iyon, nakilala agad ni Dustin si Rosie. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang iba pang mga kabataan na tumatakbo ay mga makapangyarihang damo rin tulad ni Rosie. Ang babaeng iyon ay malamang na lumabas muli at nakita. Bulong ni Dustin. Mahilig tumambay si Rosie sa labas. Hindi niya lang hinayaang makulong sa isang lugar ng mahabang panahon. Gayunpaman, siya ay isang mahalagang makapangyarihang damo. Kapag nasulyapan siya ng mga tagalabas, gagawin nila ang lahat ng posibleng paraan para lang mahuli at angkinan siya. Mabilis na kumilos si Dustin at lumapag sa harap ni Rosie at ng kanyang mga kasama para harangan ang kanilang dinadaanan. Nako, may kalaban din sa unahan natin. Napapaligiran tayo. Tigaw ni Rosie sa gulat. Namutla ang bawat isa sa kanila nang makita ang binata na hamarang sa kanila. Nakaramdam na sila ng sobrang pagod dahil hinabol sila ng napakaraming nilalang mula kanina. At ngayon, may nakahabol sa kanila. Ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa ay nagsimulang ubusin sila. Ang mga omnipotent herbs na tulad nila ay walang magandang kakayahan sa pakikipaglaban kumpara sa ibang lahi. Sabay nating labanan siya. Mamamatay tayong lahat kung wala tayong gagawin. Ngunit hindi natin hahayaan na makuha lang ng mga sakam na mananakop na ito ang gusto nila. Tumayo si Rosie. Tinubukang pagtagumpayan ang sarili niyang mga takot. At pinasigla ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng lakas ng loob sa kanyang mga kasama. At nagsimula silang magsama-sama. Inipon nila ang lahat ng natitirang lakas at sinugod si Dustin. Seryoso ka ba, Rosie? Hindi mo ba naaalala ang mukha ng isang mahal na kaibigan? Tanong ni Dustin. Dahil siya ay napakalakas, pinigilan niya ang kanilang mga galaw gamit lamang ang kanyang isip. Anong sinabi mo? Pinilit ni Rosie na kunin ang sarili habang nakatitig sa mukha ni Dustin. Natahimik siya ng ilang segundo. Tapos biglang nanlaki ang mata niya. Dustin Lin. Ikaw. Sa wakas ay nakilala siya ni Rosie. Oo. Ako ito. Anong nangyari? Lumabas ka na naman. Nakangiting tanong ni Dustin. Naabutan sila ng mga taong humahabol kay Rosie at sa kanyang mga kasama. Lahat sila ay makapangyarihan. At marami sa kanila ay nasa Immortal Saint Realm. Hindi ko ginawa. Natuklasan ng mga tagalabas ang mundo ng ating makapangyarihang mga halamang gamot. At ang kaligtasan ng ating mga tao doon ay nakompromiso na ngayon. Sa kasalukuyan, hindi mabilang na mga tao ang pumapasok sa mundo ng makapangyarihang damo at sinusubukang makuha ang aming mga miyembro. Ipinadala kami ng aming matandang patriarch, ang nakababatang henerasyon. Gusto niyang matiyak na ligtas kami at tinulungan kaming makatakas. Hiniling din niya sa amin na pumunta sa Immortal End World para humingi ng tulong sa iyo. Gayunpaman, hinahabol kami ngayon ng mga tao at kailangan naming maghanap ng paraan para makatakas. Si Rosie ay namumulaklak sa isang magandang dalaga. Siya ay napakabata pa.
Ngunit ang kanyang mukha at katawan ay nagpakita na ng magandang kagandahan at kakisigan. Sa sandaling ito, ang kanyang maselang mukha ay tila labis na balisa. Nakuha ko. Tumango si Dustin. Ang mundo ng omnipotent herb sa Ancient Forbidden Land at ang Immortal Endworld ay mga kaalyado. Lihim silang nagtatag ng isang network ng kalakalan at umaasa sa isa't isa sa mahabang panahon. Makatuwiran na ipinadala ng matandang patriarch ang ilan sa kanilang mga miyembro sa Immortal Endworld upang humingi ng tulong sa kanya ngayong inaatake na ang mundo ng makapangyarihang damo. Dustin, we really need your help. Please save us. Pakiusap ni Rosie. Sige, Rosie. Don't worry. Just stay calm and let me handle this. Paniniguro ni Dustin sa kanya. Hoy tao, lahat ng makapangyarihang halamang ito ay sa amin. Huwag kang magpakatanga at umalis ka kaagad dito. Kung hindi, pangako papatayin kita. Lumapit na ang pinakamabilis sa mga humahabol at pinalibutan si Dustin. Tigaw ng isa sa kanila na mukhang mabangis na lalaki kay Dustin. Dahil si Dustin ay nasa antas na ng sekta na ninuno. Kadalasang napapansin iyon ng mga magsasaka. Gayunpaman, napakahusay niyang pinagkadalubhasaan ang aura disguising skill. Dahil dito, kahit na hindi sinasadya ni Dustin ang paggamit ng aura disguising skill, hindi maramdaman ng mga ordinaryong tao ang tunay na lakas ni Dustin. Ignorante sa aktwal na lakas ni Dustin. Itinuring ng mga taong nakapaligid sa kanya si Dustin bilang isang nobody. Kayang ang oras na makipag-usap sa isang hamak na lalaki. Hayaan mo na lang naputulin ko ang ulo niya para ipagpatuloy natin ang paghuli sa mga makapangyarihang halamang ito. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ngumisi. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay hanggang sa ito ay nabuo sa isang dambuhalang palad na sumasakop sa buong kalangitan sa isang iglap. Bumaba ang higanteng palad patungo sa ulo ni Dustin sa pag-alit na paraan. Gustong matawa ni Dustin sa pagsisikap ng lalaki na patayin siya. Gamit ang kanyang isip, isang mabangis na vital energy ang lumabas sa kanyang katawan at binalot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nabalot ng matinding lamig. Naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na para siyang ikinulong sa isang freezer. Nanlamig ang kanyang mga kalamnan at pakiramdam niya ay nakaharap siya sa isang sinaunang mabangis na hayop at hindi naglakas loob na gumalaw. Nanginginig sa takot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Uli na niyang napagtanto na ang lakas ng binata ay mas mataas kaysa sa kanya. Iligtas mo ang aking buhay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumuhad sa lupa. Nanginginig, at nakayuko ang kanyang ulo. Ang magagawa na lang niya ngayon ay magmakaawa kay Dustin na huwag siyang patayin. Anong ginagawa mo, Arnie? Paanong matatakot ng isang binata ang buhay mo? May galit na sigaw. Hindi sila makapaniwala sa eksenang bumungad sa kanila. Napaluhod si Arnie na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang mga humahabol ay pawang natulala at nagalit sa ginawa ni Arnie. Mukhang may special powers itong lalaking ito. Let's unite our powers and kill him together. Isang lalaki ang nagwagayway ng kanyang machete at naglabas ng Tide of Blade aura kay Dustin. Habang nasa likod ang mga kamay. Tumayo si Dustin. Ginamit niya ang kanyang isip at nag-utos ng isang liwanag ng espada na nabuo mula sa pagtatagpo ng 20,000 layunin ng espada. Mabilis itong sumugod sa direksyon ng lalaki. Boom! Parehong naputol ang lalaki at ang kanyang machete. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay sumabog sa mga piraso at lumundag sa lupa na parang mga basag na piraso ng salamin. Nang makita ang kasawian ng lalaki at machete, tumigil ang iba pang humahabol. Sa takot, sa wakas ay napagtanto nilang napakalakas ng binata sa harapan nila. Huwag kayong matakot, guys. Let us fight him together. He is just a young man and there is no way he could fight all of us at the same time. Putulin natin siya, at pagkatapos ay maaari nating hatiin ang mga makapangyarihang halamang iyon. May sumigaw. Tumango naman ang iba pang humahabol bilang pagsang-ayon. Itinaas ng lahat ang kanilang mga sandata at sumugod kay Dustin na parang mga gutom na lobo. Mayroong libo-libo sa kanila, at hindi sila pinagbantaan ng presensya ng isang binata. Bukod dito, hindi nila napigilan ang tukso na
Hindi nila napigilan ang tukso na hulihin ang mga makapangyarihang halamang iyon. Han-on. Dustin. Darating na tayo. Si Rosie ay natakot sa hindi mabilang na mga humahabol na determinadong patayin si Dustin. Sabik na sabik siya at gusto niyang tulungan si Dustin kasama ang iba pa niyang mga kasama. Stay there. Kaya ko nakangiting sigaw ni Dustin. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng ilang sinag ng liwanag ng espada na bawat isa ay naglalaman ng enerhiya ng 20,000 galaw ng espada. Ang mga kislap ng maliwanag na sword light ay umulan sa mga humahabol. Matapos mawala ang nakabubulag na mga ilaw ng espada, nahayag ang mga sira-sirang katawan ng mga humahabol. Bawat isa sa kanila ay pinutol ng liwanag ng espada. At ni isang katawan ay hindi naligtas. Wow! Hindi ka panipaniwala. Napakagaling mo. Dustin. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo iyon. Mas malakas ka pa sa matandang patriarch natin. Laking gulat ni Rosie na hindi niya napigil ang sumigaw ng papuri kay Dustin. Ang mga batang lalaki at babae na sumunod sa kanya ay natigilan sa paggalaw. Mali ako, sir. Patawarin mo ako at iligtas mo ang aking buhay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanatili sa lupa sa nakaluhod na tuhod at patuloy na nagmamakaawa kay Dustin na iligtas ang kanyang buhay. Well, may mga tanong ako. Sino ka? Ano ang ginawa mo sa mundo ng makapangyarihang damo? Mahinahong tanong ni Dustin. Takot na takot ang nasa katanghaliang lalaki kay Dustin para magsinungaling. Tinabi niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya nang walang pag-aalinlangan. Lumabas na lahat sila ay miyembro ng Universal Allied Army. Ang Universal Allied Army ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng ilang nangungunang masters tulad ng pinuno ng Heavenly Palace. Kumalat ang mga alingaw-ngaw na ang mga magsasaka ay nakakita ng ilang mga banal na puno sa Ancient Forbidden Land. At malamang na isa pang palasyo ni Peterson ang Daoist ancestor na dating nanirahan. Dahil dito, agad na sinuspinde ng pinuno ng Heavenly Palace at ng iba pang nangungunang masters ang kanilang pakikipaglaban sa Underworld. Sa halip, inayos nila ang kanilang mga magsasaka at hiniling sa kanila na pumunta sa Ancient Forbidden Land upang maghanap ng mga kayamanan. Gayunpaman, bago nila mahanap ang mga banal na puno at ang palasyo kung saan nakatira si Peterson ang Daoist ancestor, natuklasan nila ang mundo ng makapangyarihang damo. Sa sobrang kagalakan nito, hindi nag-aksaya ng oras ang mga nangungunang master at inutusan ang kanilang mga magsasaka na pumasok sa mundo ng makapangyarihang damo upang makuha ang makapangyarihang mga halamang naninirahan sa loob. Ano pa ba ang gusto mong malaman, sir? Basta alam ko ang sagot. Ibibigay ko sa'yo. Please, iligtas mo lang ang buhay ko. Pakiusap ng medyo may edad na si Dustin matapos itong magbigay ng paliwanag. Ang makapangyarihang damo sa mundo ng makapangyarihang damo ay nasa panganib na ngayon. Napaisip si Dustin. Sa pinagsamang kaalaman at lakas ng mga nangungunang master, tulad ng pinuno ng Heavenly Palace, magiging madali para sa kanila na makuha ang makapangyarihang mga halamang gamot. Walang pag-aalinlangan. Iwinagayway ni Dustin ang kanyang manggas at ibinalot si Rosie at ang iba pa. Pagkatapos ay isinagawa niya ang omnipotent lightness at gumawa ng isang hakbang sa direksyon ng mundo ng makapangyarihang damo. Hindi nagtagal ay nawala si Dustin. Naiwan sa kanyang likuran ang isang buntot ng kumikislap na liwanag. Nanatili sa lupa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nanlamig sa takot. Hinintay niyang magtanong pa si Dustin. Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon ng katahimikan ay tumangala siya. Noon lang niya napagtanto ang pagkawala ni Dustin. Wala na siya at buhay pa ako. Tuwang-tuwa ang lalaking nasa katanghaliang gulang kaya napatalon siya sa kanyang mga paa. Sumisigaw. Pagkatapos ng ilang nakakatakot na minuto kasama si Dustin, nakakapagpahinga na siya at nakahinga ng maluwag. Hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang pisikal na lakas at nakatakas sa lalong madaling panahon. Gamit ang omnipotent lightness, kumilos si Dustin sa napakabilis na bilis sa Ancient Forbidden Land. Ang sinaunang Forbidden Land ay napuno ng panganib. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na kailangang matakot o iwasan ni Dustin ang anumang bagay. Ang kapangyarihan ng omnipotent lightness ay pambihira.
At dumating si Dustin sa lugar na malapit sa mundo ng makapangyarihang damo sa ilang hakbang lamang. Ang mundo ng Omnipotent Herb ay isang maliit na mundo lamang. Ngayon, nasira ang space barrier ng maliit na mundong ito. Ang mga nanghihimasok ay umalis sa isang napakalawak na butas kung saan dumaloy ang mga kakilakilabot na alon ng enerhiya. Tila isang napakalakas na master ang mismong nakabasag ng space barrier. Determinado, si Dustin, kasama si Rosie at ang iba pa, ay lumakad sa mundo ng makapangyarihang damo. Mula sa mga bakas na natitira, makikita na ang matinding labanan ay sumiklab sa maliit na mundo. Ang Omnipotent Herb Race ay hindi talaga kilala sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Tila ay mas mahina kaysa sa mga nilalang mula sa ibang mga lahi. Ngunit may ilan sa kanila na nabuhay ng matagal upang makakuha ng kadalubhasaan. Matapos ang maraming taon nilang pag-iipon ng karanasan at paglilinang, hindi na sila maituturing na mababang mandirigma. Ang pinuno ay dapat na nagtatago sa templo ng mga ninuno kasama ang iba. Doon, sabi ni Rosie sabay turo sa direksyon. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang tuklasin ang lugar. Natagpuan niya ang isang kakaibang hugis na templo na bumagsak sa gitna ng isang malawak na kapatagan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, napagtanto niya na ang templo ay kahawig ng isang lumang ugat ng ginseng. Sa sandaling iyon, ang templo ay napapaligiran ng baha ng mga tropa. Ang hukbong ito na kumubkob sa templo ay ang Universal Allied Army. Ginamit ni Dustin ang kasanayan sa paggalaw ng katawan. At sa isang hakbang ay lumitaw malapit sa templo. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang aura disguising skill para itago ang sarili. Sa puntong ito, siya ay nag-iisa, na mas maaga ay dinala si Rosie at ang iba pa sa Slave Tower. Nakita na ngayon ng espiritual na pakiramdam ni Dustin ang presensya ng mga pinuno ng Heavenly Palace, ang Yaksha Palace, at iba pang nangungunang mga master sa malapit. Tunay, ang daigdig na ito ng makapangyarihang mga halamang gamot ay napatunayang hindi mapaglabanan ng sinumang magsasaka. Ito ay dahil ang mundo ay may ilang lumang makapangyarihang mga halamang gamot na nabuhay ng mga henerasyon. Ang kanilang halaga ay hindi nasusukat at walang kapantay. Sa sandaling ito, isang mapanuksong boses ang nagsasalita. Ang kanyang tawa ay umalangaw-ngaw. "Oh, ikaw ay masungit, matigas ang ulo na matanda. Huwag mo nang subukang makipag-away. Kung ikaw ay napakaraming alam, dapat mong malaman na ito ay pinakamahusay para sa iyo na sumuko na lang. Lumabas ka na kung hindi ay mapipilitin akong gibain ang tanggen mong templo." Ang boses ay nagmula sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nakakatakot na espadang ningning sa kanyang katawan. Si Dustin ay natama ng isang flash ng pagkilala. Yan ang pinuno ng Sword Palace. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan ng mga punyal ang lalaki na patuloy na humahagulgol. Ang lalaking ito, kung tutuusin, ay sinumpa ang kaaway ni Dustin. Hinding-hindi siya mapapatawad ni Dustin sa pagpatay sa milyon-milyong inosente sa Central World. Ang pinuno ng Sword Palace ay huminto. Tila may naramdamang kakaiba. Siya ay nakakakuha sa isang pag-alit presensya. Agad niyang inilabas ang kanyang espiritual na sentido upang i-scan ang lugar kung saan nakaposisyon si Dustin. Medyo nagulat si Dustin nang madetect siya sa anumang paraan. Pinago niya ang kanyang posisyon at pinalakas ang aura disguising skill upang pagtakpan ang anumang bakas ng kanyang presensya. Ang pinuno ng Sword Palace ay nagpatuloy sa pag-scan sa lugar ng ilang sandali bago sa wakas ay nagpasya na wala ng mali. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang espiritual na pakiramdam. "Kayong mga tagalabas ay pumasok sa aming lupain at pinatay ang aming mga tao nang walang anumang dahilan. Hindi kayo karapat-dapat na tawaging Universal Allied Army o hukbo ng hustisya. Sa palagay ko, isa ka lang grupo ng masasamang kontrabida na walang pinagkaiba sa mga bangkay na sundalo na umatake sa universo mo." Isang galit na boses ang sumigaw mula sa loob ng templo. Nakilala ni Dustin ang boses. Ito ang matandang pinuno ng makapangyarihang lahi ng damo. Si Dustin ay dati nang nakakuha ng 2 omnipotent internal core mula sa kanya. Ang galit na tili ng matanda ay sinalubong lamang ng tawa. "Haha, well, exception ang lahi mo.
Maaari kang ituring na mahalagang likas na yaman. Ang bawat tao'y may karapatang makakuha ng mahalagang likas na yaman. Kung tutuusin, kaya't maging mabait na likas na yaman at isumite ang iyong sarili sa amin. Ang pinuno ng palasyo ng langit ay gumanti ng nakakaawang ngiti. Ituloy na lang natin at sirain ang templo. Ito ay nagmula sa pinuno ng Yaksha Palace, na nagiging inis at naiinip. Habang nagsasalita siya, umakbang siya pasulong at iniunat ang isang napakalaking kamay. Tapat na laki upang liliman ang araw. Ang kamay ay umindayog patungo sa lumang templo na may kakilakilabot na momentum. Boom! Ang templo ay biglang yumanig at lumiwanag ng maliwanag. Isang nakasisilaw na hanay ng enerhiya ang ipinutok. Nahamarang sa higanteng kamay ng pinuno ng Yaksha Palace. Dumating ito sa kagandahang loob ng luma at mahiwagang hanay na nakaset up sa paligid ng templo. Napakalakas na kaya nilang makayanan ang halos anumang pag-atake. Na ang suntok mula sa pinuno ng palasyo ng Yaksha. Isa sa pinakamakapangyarihang mga master sa universo na ito. Ay madaling napigilan ay nagsilbi lamang upang patunayan ang lakas ng mga arrays. Walang ibig sabihin ang mga protective array mo. Ngumuso ang pinuno ng Sword Palace. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Tinadtad ang hangin. Boom! Libo-libong mga sinag ng liwanag ng espada, na nabuo sa pamamagitan ng bilyon-bilyong pag-atake ng espada, ay lumundag patungo sa templo na parang tsunami. Ang mga hanay ng templo ay kumikislap ng husto habang hinaharangan nila ang pag-atake. Ang mga array na ito ay hindi maikakailang makapangyarihan. Ang buong lahi ng makapangyarihang damo ay tumakas sa templo kasama ang kanilang pinuno. Salamat sa mga arrays. Nakaligtas sila hanggang ngayon. Ang sinaunang templo ay may mahabang kasaysayan, na ipinasa mula sa mga ninuno ng lahi. Sa ngayon, nakayanan na nito ang pagsubok ng panahon at marami pang ibang naunang pagsalakay. Boom! Nagsimula na ring maglunsad ng pag-atake ang pinuno ng palasyo ng langit. Bumuo siya ng isang higanting kamay na gawa sa vital energy at inihagis ito patungo sa templo. Tinundan ito ng ibang mga master. Kabilang ang mga pinuno ng Star Island at Sky Phoenix Kingdoms. Ang ilan ay nagmaterialize din ng malalaking kamay na gawa sa enerhiya. Ang iba ay naglabas ng mga lihim na sandata na nagbabanta. Ang templo ngayon ay nasa malalim na problema. Patuloy itong nanginginig ng marahas habang naglalagay ng magaan na kurtina ang mga defensive array at naglalabas ng makapal na mga haligi ng enerhiya upang kontrahin ang mga pag-atake. Ngunit sa ilalim ng walang humpay na panggigipit mula sa napakaraming masters. Hindi nagtagal ay nagsimulang pumutok ang magaan na kurtina. Maliwanag. Malapit nang masira ang mga defensive array. Nang mapansin ito, naramdaman ng pinuno ng makapangyarihang lahi ng damo ang kanyang puso. Panahon na upang maghanda para sa pinakamasama. Nako, mukhang sa wakas ay dumating na ang wakas para sa ating lahi. Kapag nasira ang mga arrays, kinakailangan na lahat tayo ay magpapasabog sa ating sarili at sirain ang ating kakanyahan. At least, mapipigilan natin ang ating mga kaaway na makuha ang gusto nila. Malungkot na pinaalalahanan ng matandang pinuno ang kanyang mga nagtitipon na tao. Nagbitiw sa kanilang kapahamakan. Ang lahat ng nagkubli sa templo ay nakapag-transform na sa anyo ng tao pagkatapos ng mahabang taon ng paglilinang. Bawat isa sa kanila ay napakahalaga. Ang kanilang sama-samang sakripisyo ay mangangahulugan ng kanilang huling tagumpay. Kahit na pagkamatay, pagkatapos ng lahat, ang kumpletong pagkawala ng kanilang esensya ay nangangahulugan din ng kumpletong pagkawala para sa kanilang mga kaaway. Ito ay gagawin. Ang bawat isa sa kanila ay nanumpa. Buong tatag. Nadurog ang puso ng matandang pinuno sa kawalan habang malungkot na nakatingin sa kanyang mga tao. Napakaraming malalakas na Panginoon sa labas, na naglalayong hulihin sila at kunin ng tuyo. Imposibleng makatakas sila. Long time no see. Sir, isang boses ang biglang nagsalita sa soul sea ng matandang pinuno. Dustin, ikaw kasi. Nakilala agad ng matandang pinuno ang boses. Mangyaring buksan ang array ng palihim at papasukin ako. Tisiguraduhin kung makakaligtas dito ang iyong lahi. Ligtas at maayos. Saad ni Dustin. Oo, ito'y gagawin. Kami ay umaasa sa iyo.
Masiglang tugon ng matanda, na muling namumulaklak ang pag-asa. Kahit na ang pinuno ng makapangyarihang lahi ng damo ay nanirahan sa pag-iisa sa Ancient Forbidden Land. Kahit na narinig niya ang tungkol sa mga pangyayari sa mga lugar sa labas ng kanyang sarili. Alam niyang hindi na katulad ni Dustin at lumaki na siya sa kapangyarihan. Sa labas ng templo, mabilis na kumilos si Dustin at lumapit sa pintuan ng templo sa isang hakbang. Ang malalakas na array ay hindi madaling masira ng isang tao. Ngunit nang dumating si Dustin sa mga tarangkahan, mabilis na binuksan ng mga arrays ang isang portal para sa kanya. Tila nasa ilalim ng kontrol ng matandang pinuno. Pumasok si Dustin sa templo ng isang hakbang. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Ang omnipotent lightness ay nagbigay kay Dustin ng hindi kapani-paniwalang bilis. Sa kanyang biglaang paglitaw, ang mga pinuno ng sumasalakay na hukbo ngayon ay sumabog sa galit. Si Dustin naman, tinitigan ng mga mananakop ang hindi inaasahang bagong dating. Natulala, galit na galit, at lahat ng nasa pagitan.